pag-usapan natin ang isang uri ng kulay at isang uri ng ibon. Dahil ba sa itim na kulay ng kanyang balahibo? Dahil ba ang mga ibon ay likas na matitingkad ang mga kulay? Para mga pira-pirasong bahaghari na nilagyan ng mga pakpak. Pero ang pagkaitim ng uwak ay tila hindi tinatabla ng sinag ng araw. Isa siguro ito sa dahilan kung bakit sa halos lahat ng kultura sa mundo, ang tingin sa uwak ay negatibo. Ang uwak laging nauugnay sa misteryo, sa madilim na karunungan at kamatayan. Kung ang ibang ibon ay sumasagisag sa kapayapaan, ang dala daw ng uwak ay kadiliman. Sa maraming sinaunang kultura sa Europa, halimbawa, ang uwak ay tagapaghatid ng sakit at masamang kapalaran. Minsan pa, meron daw digmaan. Sila raw ang ugnayan sa ating pisikal na daigdig sa kabilang buhay. At sa ating kwento ngayon, mga kapatid, uwak ang magiging hudyat ng pagbabalik ng isang pumanaw na. Mula sa kabilang mundo, magbabalik ang isang kaluluwang hindi makahanap ng ganap na kapayapaan upang ipaghiganti ang kanilang kamatayan. Kung kalapati ay kalayaan, ang uwak naman ang daanan. Ang maghahatid ng malagim na balita para sa mga alagad ng kasamaan. Ngayong Lunes ang kababalaghan at kakatakutan, mga kapatid. Simulan na po nating pakinggan ang isang dula na sinulat ni Didit Tanhuakyo Marasigan. Isang kwento ng kamatayan, higanti, at sindak. Ito na po, sa paglipad ng uwak.